Abiso po sa mga motorista sa Metro Manila, planuhing mabuti ang inyong biyahe ngayong weekend dahil simula bukas ng gabi ay inaasahan ang pagbibigat ng trapiko sa ilang lugar sa Kamaynilaan. Ito ay dahil sa nakatakdang pagbiyahe ng mga makinang gagamitin para sa Metro Manila Subway Project. Ang mga apektadong lugar alamin sa sentro ng balita ni Vel Custodio. Isa ang college student at si Juliet sa mga laging nagko-commute sa G. Araneta Avenue, Quezon City. Kahit weekend, pumapasok siya sa paaralan. Kaya naman, isa siya sa maaapektuhan ng nakaambang traffic bukas para sa pagbiyahe ng tunnel boring machine na gagamitin sa Metro Manila Subway Project. Student din po na pumabiyahe po from dito, tapos nabot po ng 1 hour. Malaking epekto po yun sa amin, lalo na po pag yung klase po namin is maagang nag-start. So kailangan po namin mag-ready from 3 a.m. para po lang makapasok ng 7 a.m. Mas aagapan pa po namin para po, tsaka mahirapan din po kami sa pagsakay kasi minsan po wala pong dadaan ditong sasakyan. So sobrang laking apektado po nun sa amin. Pero malaking ginhawa naman daw sa biyahe kung matatapos na ang Metro Manila Subway Project. Hindi na po kami gumising ng maaga para po pumasok din po sa morning class namin. Mungkahi naman ng motoristang si Vlad. Yun, sana ma-inform kami ng maaga para magkaroon kami ng kung saan kami dadaan, no? Para yung mga kababayan natin ay makaiwas din sa traffic. Manggagaling ang tunnel boring machine sa Manila Harbor Center at dadalhin sa Camp Aguinaldo Station para sa naturang proyekto. Una itong dadaan sa port ng alas 10 ng gabi bukas. Tutungo itong C3 Road, 5th Avenue, G. Araneta, E. Rodriguez Sr. Avenue, Gilmore at huli nitong dadaanan ng Colonel Boni Serrano Avenue. Inaasahang dadating ito sa Boni Serrano ng alas 3 hanggang alas 4 ng umaga. Magpapatuloy ang paglilipat ng tunnel boring machine hanggang Linggo sa parehong oras. Payo naman ng Department of Transportation sa mga maapektuhang motorista na dumaan sa mga alternative route. As of March, 40% nang tapos ang nasabing proyekto. Target simula ng partial operation ng subway project sa 2029. Mahigit 500 pasahero ang makikinabang kapag naging fully operated na ito na dadaan mula Quezon City hanggang Naiya sa Pasay, kung saan inaasahang magiging 35 minutes na lang ang biyahe mula sa 1.5 oras na travel hours sa magkabilang estasyon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.